Hi guys, hello everyone, hello mga Sisilab. Welcome back again to our YouTube channel and this is me, your Sisilabs Chading. And for today's video mga Sisilab ay magkukulay po tayo ng buhok na merong 70 to 80% na white hair. Nag-color po siya 3 months ago pero hindi po masyadong na-cover up or visible pa yung mga white hair doon sa nakulayan niya 3 months ago. At kung mapapansin nyo rin yung kanyang color doon sa mid hanggang baba ay medyo blonde. So yan po yung hahabulin natin na color or papantayin natin siya ngayon. So bali ang ikukulay natin sa kanyang buhok ngayon is blonde at titingnan natin kung kakayanin ba ng kanyang mga white hair na ma-cover up yung ikukulay natin na blonde color. Kukulayan natin siya ngayon ng blonde color. Kung makikita nyo yung kanyang color dyan sa may pinaka mid to end parts, yan po yung ating babasihan na color or yan ang susundin natin dahil yun din po ang gusto ng ating client. At kung excited na kayo makita ang kanyang color at kung anong color ang ilalagay natin, and I'm sure marami kayong matututunan dito sa video ito, please keep on watching and let's get started! Alright mga Sisilab, so before tayo mag-proceed sa ating application ng hair color, ipapakita ko muna sa inyo yung ating mga gagamitin na mga shades na mga color. At ang ating brand na gagamitin ngayon is from Goldmon Spa. So ang mga gagamitin natin ngayon na mga shades is meron po tayo ditong 9-11 or very light intense ash blonde at meron din po tayong 9-33 or very light intense golden blonde. So, ipag-mix po natin yung dalawang shades na yan, ang very light intense ash blonde at very light intense golden blonde. So, bali 1:1 po yung colorant natin. Bali 50 grams ng ating 9-33. Then, imimix din po natin yung ating 9-11, bali 50 grams. So, all in all, sa ating colorant ay meron tayong 100 grams. Sa ating namang oxidizing cream, gagamit lang po tayo ng 6% since nagko-cover tayo ng white hair. At ang ilalagay natin na oxidizing cream is 100 grams din po. So, bali 1:1 po ang kanyang mixture or ratio ng ating hair colorant and oxidizing cream. Then, paghaluin natin yan ng maigi. And by the way, mga Sisilab, any brands po or kung ano pong brands ang inyong ginagamit na color ay pwede naman po. Then, after natin ma-prepare yung ating color na gagamitin, ay magpo-proceed na tayo ngayon sa ating application. Since we are covering white hair, so nag-start po ako dito sa top part or dito rin ako nag-start sa pinaka-face area or sa mga sides niya, mga Sisilab. So kapag magko-color po tayo ng buhok na maraming white hair, mag-start po tayo dito sa top area, sa mga sides, mga Sisilab, going down dahil dyan po yung mga parts na marami talagang puting buhok or mga putiin dyan sa mga parts na yan. Then, make sure na yung ating sectioning is maninipis lang para well saturated po ang ating application at lahat ng mga parts ng ating mga buhok ay malalagyan or maa-applyan. And siya nga po pala mga Sisilab, bakit nga ba ang ating ginamit na hair color is very light intense golden blonde, tapos sinaluan natin ng very light intense ash blonde dahil yun po yung shades ng kanyang color. So gumamit ako ng very light intense golden blonde para sa covering ng ating white hair at hinaluan ko siya ng very light intense ash blonde para hindi naman magmukhang ginto yung ating color. So, kaya hinaluan ko siya ng very light intense ash blonde para hindi siya magmukhang kulay dilaw or kulay ginto. So, aside from very light intense ash blonde, pwede rin po kayo maghalo ng mga natural color na mga shades, mga Sisilab. Then, pagkatapos natin mag-apply doon sa front area, ay susunod naman po natin dito sa back part. So, mag-start din tayo sa upper or sa top part going down dito sa back area, mga Sisilab. And by the way, mga Sisilab, yung ating palang first application ay nag-focus muna tayo doon sa pinaka regrowth parts niya. So, hindi muna natin kinulayan yung kaniyang buhok na merong kulay na.
So, after natin mag-process dito sa regroot parts or sa mga buhok na makikita nyong maraming puti, ibabad muna natin yan at least 30 to 45 minutes. Then i-check natin kung na-cover na po ba yung white hair or nag-process na po ba yung kulay niya. Then afterwards ay i-retouch naman po natin yung kanyang previous color. So same din po yung gagamitin natin na shades of color or kung ano yung minix natin na color na in-apply natin doon sa kanyang mga white hair, yun din po ang gagamitin natin doon sa kanyang parts na buhok na merong mga kulay na. So, ang ginagawa ko rin mga sisilap, after ko mag-apply, ay binabalikan ko yung parts na una natin na-applyan para ma-check lang din at nire-applyan ko siya para ma-make sure lang na lahat ng parts talaga ay malalagyan before natin siya ibabad. So, kung ano yung ginawa natin nung first application hanggang sa matapos tayo, ay ganun po yung ginagawa ko. Saka ko siya binababad, then afterwards, pag nag-process na yung kulay sa buhok ng ating client, ay saka ko naman kinukulayan yung kanyang previous color. So, after natin siya ma-reapplyan or ma-check, ay ibabad na natin ito for almost 30 to 45 minutes. Then, balikan natin siya para naman reapplyan yung parts na hindi natin sinama kanina sa pagkukulay. Then, after natin maibabad for almost 30 minutes yung kanyang pinaka-regroot parts, ay sinunod ko naman pong inapplyan yung kanyang previous hair color. So, hindi ko na po sinama or pinakita yung process dahil same lang naman po ang pag-a-apply doon mga sisilab. Then, after nyan, pagkatapos natin siyang ma-applyan, all in all, ay mag-process tayo or ibabad natin for almost 15 minutes. Then, afterwards, ay banlawan na po natin with shampoo and conditioner at lagyan po natin ng hair treatment. Kahit anong treatment, pwedeng-pwede po. So, always make sure na mayroong treatment yung ating hair after the process para hindi po mag-dry yung buhok ng ating client. So, after this, mga sisilab, ay babalawan na po natin and let's see the final result. Charan! There you have it mga sisilab. So ito na po yung final look sa ating covering white hair using blonde color. As you can see, almost ng kanyang mga white hair ay na-cover up. Though merong mga nag-pop up na mga hindi naman na siya white hair dahil nakulayan siya at parang naging highlights or baby lights yung kanyang style pero nag-blend po sa kanyang color which is hindi siya pangit tingnan or hindi siya masagwa tingnan. So, ano ang inyong masasabi mga sisilab? Comment your thought below at kung problemado kayong magkulay ng inyong mga white hair at gusto nyo ng blonde color pa rin ang inyong hair color, I hope na nakatulong ang video nito sa inyong mga sisilab at nakakuha kayo ng mga tips and ideas kung paano nyo makulayan ang inyong mga white hair at the same time blonde ang inyong hair color. At kung nagustuhan nyo naman po ang video nito, please give this a thumbs up and don't forget to subscribe to our YouTube channel and click the notification bell for more hair care tips and techniques na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. And this is Chading saying have a great hair day always mga sisilawan sa our next video. Paalam!